Niligawan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga foreign investors sa APEC CEO Summit sa South Korea para mamuhunan sa Pilipinas. Nagmeeting na rin sila ni South Korean President Lee Jae-myung. Mula South Korea, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga lider at kinatawan ng APEC na mamuhunan ng negosyo sa Pilipinas sa kanyang talumpati sa 32nd APEC CEO Summit sa Gyeongju, South Korea. The Philippines is open, ready, and eager to do business with you. We bring a dynamic workforce, a thriving, innovative ecosystem, and an unwavering commitment to sustainable and inclusive prosperity. Nakatuon daw ngayon ang Pilipinas sa pagsulong ng makabagong teknolohiya at artificial intelligence sa negosyo. AI not only enhances public services and streamlines trade, but also amplifies MSME's ability to innovate, to automate, and to process, and to make smarter data-driven decisions, driving inclusive economic competitiveness across the Philippines and our region. Bago ang CEO Summit, dumalo muna ang Pangulo sa Leaders Meeting. Dito hinikayat niya ang mga kasapi ng APEC na muling ibalik ang mekanismo ng pagre-resolba ng mga issue sa World Trade Organization. Kasama na rin dyan ang pagbuo ng mga bagong patakaran na angkop sa mas mabilis na digital trading. Nagkaroon din ng bilateral meeting sina Pangulong Marcos at South Korean President Lee Jae-myung. Sabi naman ni President Lee, itinuturing nilang espesyal na kaibigan ang Pilipinas dahil sa tulong na ipinadala nito noong Korean War. When we were in a national crisis, the Philippines sent its military to aid us. 이제 한국 국민들은 필리핀의 그 기여와 헌신 희생을 잊지 않고 있습니다. And so the people of Korea will never forget the contributions and dedication and sacrifices made by the Philippines. Nagpasalamat din si PBBM kay South Korean President Lee dahil sa matibay na ugnayan at kooperasyon ng Pilipinas at South Korea sa free trade, security at defense. Inimbitahan din ni PBBM si President Lee na bumisita sa Pilipinas. Bukas ang huling araw ng summit at dito aabangan kung may consensus declaration na ilalabas ang mga member state kaugnay ng trading at investment. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.